Hulihin siya, tigil. Hindi na makapaghintay si Ehwa. Lumarayo ka. Anong kalokohan ito? Nang kidnap ng babae sa Arak, wala na bang batas? Saan galing tong siga? Hulihin. Umalis ka. Kung hindi lang dahil sa sunog sa ampunan noon pa man. 7 kapatid kong babae, ganito na rin ang edad, di ba? Ang init. Naku, glycol powder to. Hindi, bakit lahat ng malas, sa akin pa nangyayari? Hoy ganda, huwag kang magkakamali. Tinutulungan kitang mag-detox. Ha? Kung hindi ikaw, sino pa? Wala akong ginawa. Ikaw, naghubad ka at hinalikan ako. Tignan mo ko. Sinamantala mo ang pagkalasing ko at dinala ako sa hotel. Kaya kasalanan ko na ngayon, ganun. Hindi, miss. Tinutulungan kitang mag-detox. Wala na akong ibang ginawa. Ayaw mong bumitaw. Ayaw mo akong bitawan. Kaya natulog ako sa tabi mo. Ayokong may kahit sino na makaalam nito. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Ang gulo. Bumalik ako para hanapin ang 7 kapatid ko pero imbes na mahanap sila, sumalubong pa ang problema. Dapat ko munang puntahan ang dating direktor. Tiyak na alam niya kung nasaan ang mga kapatid ko. Sino yan? Nagpadala ng pagbati si Temple Master kay Pope. Dadalo siya sa seremonya ng koronasyon. Tinatanong niya ang iyong schedule at nais kang imbitahan sa afternoon tea. Hindi ko na ba nasabi sa'yo? Mayroon akong importanteng gagawin sa Hua Country. Huwag mo akong kontakin maliban kung may emergency. Ngunit, walang pero. Mas mahalaga ang mga kapatid ko. Alam ko ang mga babaeng iyon, nagpapadala sa iyo buwan-buwan, matanda ka na, halos nasa kamatayan ka na, at nagtatago ka pa rin ng lihim na pondo. Ili, ibigay mo na. Wala akong pera, kahit pa meron, hindi kita bibigyan ng kahit 5. CJ, ayaw mong ibigay. CJ, kung gayon tawagin mo silang Kinkyu dito, papagkooperahin mo siya, sa akin, hubad at magpa-picture. Kung masaya si Ehwa, magkakapera na ako, di ba? Hindi mo pwede, hindi ka tao, kapatid mo siya. Bawal to, bawal yan. Kukunin ko ang buhay mo ngayon. Tigil. Sino yan? Director. Si Qin Feng 2, impossible. Hindi kanya hahayaang mabuhay. Matagal nang patay si Qin Feng, Yutao. Ano nang sinabi mo? Wala akong pakialam kung si Qin Feng ka o hindi. 15 taon na ang nakalipas dahil hindi ka napatay ng apoy noon. Tatapusin ko na ang trabaho. Hindi. Yutao, ano ba talaga ang nangyari sa apoy noon? Bitawan mo ako. Director. Direktor, maayos ka lang ba? Ikaw nga ba si Xiaofeng? Imposible. Malaki ang apoy noon. Nasusunog ang buong ampunan. Si Xiaofeng ay walang pagkakataong makalabas. Direktor, ako nga ito, si Xiaofeng. 15 taon na ang nakalipas. Nakulong ako sa kwarto ko. Pero sa swerte, dumating ang aking master. Sa tamang oras at iniligtas ako. Bumalik ako para hanapin ka at ang 7 kapatid kong babae. Ikaw nga si Xiaofeng. Nakakatuwa, sa lahat ng taon, ikaw ang laging iniisip ko, na hindi ko mapigil ang alalahanin. Direktor, huwag kang mag-alala. Hindi na ako aalis muli. Lolo, ano nang nangyayari? Ikaw. Nakita mo ba si Qingqiu? Siya si Xiaofeng. Nakabalik na siya. Ano nang nangyayari? Sako na ito, dumating si Yutao dito humihingi ng pera. Tumanggi akong bigyan siya. Salamat kay Xiaofeng. Kung hindi, patay na sana ako. Lolo, humiga ka lang at magpahinga ka muna. Pupunta ako sa labas para kausapin siya. Direktor, sasama ako kay ate para maglakad. Sinabi ni Yutao na siya, hindi niya ako hahayaang posible kayang ang apoy ay sinadya. Sakay na sa kotse, sabihin mo sa akin, sino ka ba talaga? Ate, ako nga ito, si Xiaofeng. Dati kaming nakatira sa Blue Library Orphanage. Sinabi mo pa na papakasalan mo ako paglaki natin. Tama na. Nakakita na ako ng mga tulad mo. Nagpapanggap ka bilang kapatid ko para mangotong at abusuhin si Lol at ang mga kapatid ko. Hindi. 8.
Yutao, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Sinira ng pasaway na ito ang mga plano ko at binugbog ako. Tuturuan ko siya ng leksyon ngayon. Yutao, nababaliw ka na ba? Illegal yan. Umalis ka sa daan ko o tatawag ako sa pulis. Lenking Q, hindi ka rin makakatakas. May nagbayad sa akin para kumuha ng litrato mo, yung hubot-hubat. Hoy boss, maganda ang katawan nitong babae. Makikisaya na rin kami. Maging bayaw tayo, di ba? Ha? Yutao, pagkatapos ng mga taon, hindi ka pa rin lumalaki. Ang kaya mo lang gawin ay gumawa ng kawalang kwentang bagay. Wala kang karapatang magsalita dito. Lumuhod ka at humingi ng awa. Baka pagpasayahan ko ang buhay mo. Sabihin mo, lumuhod ka ngayong araw at yumuko sa kapatid ko ng 3 beses. At papakawalan kita. CJ, Qin Feng, may lakas ka. Hintayin mo lang basagin ko ang mga binti mo. Tingnan natin kung makakaluhod ka. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano namin paglalaruan ang kapatid mo. Yutao, gusto mo ng pera, di ba? Sabihin mo ang presyo. Ibibigay ko, pabayahan mo na lang muna kami. Gusto mong umalis? Huli na. Kunin niyo siya, mga bata. Ah, Umakyat ka dyan. 8. Kung sasaktan mo ang kapatid ko, babayaran mo ng buhay mo. Xiao Feng. 8. Sa pagkakataong ito, walang maghihiwalay sa atin uli. Wasyaw. walang kwentang basura. Hindi mo kaya ang isang babae? Binigyan kita ng maraming tao. Ano, kumain ba kayo ng tae o ano? Wasyaw, nagmamakaawa ako sa'yo. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Dadalhin ko ang 7 kapatid ko sa'yo bilang handog. Pagpasayahan mo na lang ako sa pagkakataong ito, please. Dalhin siya sa Ilogway at Ilibi. Hindi. Wasyaw, please. Hindi. Wasyaw, please. Nagmamakaawa ako, patawarin mo ako. Kahapon, nakita ko si Qin Feng. Hindi siya patay. Nagluloko ka ba? Hindi ba sabi mo na matay si Qin Feng matagal na? Nakita mo siyang nasusunog ng buhay gamit ang sarili mong mga mata, di ba? Niloloko mo ba ako? Hindi ko alam, sumusumpa ako. Malaki ang apoy na yon. Hehehe, hindi dapat siya nakaligtas. Ano naman, nakakita ka ng multo? Ako. Tama na. Hindi mahalaga kung tao o multo si Qin Feng. Kung nasunog ko siya hanggang mamatay nung 15 taon na ang nakakaraan, kaya ko siyang patayin ulit ngayon. Kasalanan ko na hindi ko natapos ang trabaho noon. Patawanin mo ako ng parusa, Hua Zinbo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, siguraduhing lahat ay lalaban sa kanya. Simulan sa kanyang 7 kapatid. Oo. Ate, 15 taon na ang nakalipas. Sa wakas makikita na kita uli. Gising ka na. Huwag mo akong tawaging ate. Gaano ka katagal magpapanggap? Gusto mo lang mandaya para sa pera, di ba? Ibibigay ko ang perang gusto mo. Ate, totoo talaga ako. Pero hindi kita papayagan. Magpanggap na Xiao Feng para linlangin ako. Ate, ako nga si Xiao Feng. Ako nga talaga to. Bitiwan mo ako. 8. Pakinggan mo ako. Bitiwan mo. 8. Kadiri ka. Bumalik na ako. Ako si Xiao Feng. Anong tinitingin-tingin nyo? Sabi mo ikaw si Qin Feng. Paano mo patutunayan? Ate, alam mo, may birthmark akong bituin sa likod. Kung di ka maniwala, tingnan mo. Totoo ka ngang si Xiao Feng. Saan ka nagpunta nitong mga taon? Alam mo ba kung gaano kami naghanap sa'yo? Nang iligtas ako ng master ko noon, sinundan ko siya at natuto ng lahat. Mataas ang bundok, mahirap ang daan, bata pa ako. Pero tingnan mo, nandito na ako. Tama, kumusta ang ibang mga ate? Ganito, ang mga kapatid mo, ang ikatlong ate mo, mahilig mag-party, nagbukas siya ng bar at nalalasing gabi-gabi. Ika-4 na ate, sobrang hilig sa kultura ng China. Siya ang ambasador ng high-check. Nagsasanay sa master ng tradisyonal na pinta. Pro na siya sa musika, chess, sulat at pinta. Ika-5 ate, astig pa rin. Captain siya ng high-check, special ops team. Ika-6 na ate, sikat na sikat. Siya ang diyosa sa paningin ng lahat ng lalaki. Isang top actress na. Sa maraming pelikula, walang ideya kung ano ginagawa ni ika-7 ate. Parang engkanto, umiinom ng tsaa, nagme-meditate buong araw. Hindi ko siya maabot ilang panahon na. Paano naman ikaw at si pangalawang ate? Ako, ordinaryong doktor lang ako. Nagbibigay ng gamot, tumitingin ng pasyente araw-araw. Pero ang iyong ate, malapit ng alista, Shinkyu Group sa publiko. Malupit siyang boss. Pangulong Leng, masamang balita, si G. Steven, biglang nawala ng malay. Boss. 2
200J umiiwas sa unang beses. 300J umiiwas sa ikalawang beses. Pangulo Leng. Anong nangyari? Kaninang umaga, habang kausap ko si G. Steven, bigla siyang umubo ng dugo at bumagsak. Anong gagawin natin? Pangulong Leng. Siya ang chairman ng Shong Country Consortium. Kung may mangyari sa kanya, kanselado na ang deal sa kalakalan at maaapektuhan ang aming IPO. Malala talaga ang lagay niya. Hindi na siya tatagal ng kalahating oras. Mga inutil kayo. Kung mamatay si G. Steven dito, hindi ninyo kakayanin ang galit ng Shong Country. May natutunan akong ilang paraan. Sa aking master, hindi problema. Si Yao Feng, hindi ito biro, wag pilitin. Huwag kang mag-alala, kaya ko to. Tigil. Sino ba itong bata? Direktor. Ren Wansi, sino ka ba para gawin yan? Nabaliw ka na ba? Hahayaan mong lang isang siga, magturok ng karayom kay Steven. Gusto mong pati buong ospital, madamay sa'yo. Ito ang 9-turn resurrection. Pill na nakuha ko kay... Kapag ininom na ito ni Steven, agad siyang magigising. Niligtas mo ako? Mas maganda na ang pakiramdam ko. Nakita mo, ganyan ang tunay na gamot. Natutunan mo ba ang husay mo sa isang asksal na laso ng dayuhan na ito? Maaari pa siyang mabuhay ng 3 araw. Ngunit ang pill na ibinigay mo sa kanya ay may halong insenso. Kapag nag-interact ang dalawa, mamamatay siya sa loob ng ilang minuto. At akala mo pwede kang makipag-usap ng gamot sa akin. Seguridad, paalisin siya dito. Steven. Tulungan mo ako. Huwag kang tumingin sa akin. Isa lang akong doktor sa probinsya. Hindi ba sabi ng direktor, ang milagrosong manggagamot na si Ili ay makapangyarihan sa lahat. Hayaan siyang iligtas ka, di ba? Hindi pwede. Hindi problema ang pill na yan. Yan ang espesyal na gamot ni Ili. Siguradong binago mo yan, siga ka. Doktor, bulag sila, hindi nila nakikita ang kagalingan. Iligtas mo ako, bibigyan kita ng kahit ano. Si Yao Feng, siya ay mahalagang kliyente ng aming grupo. Kung maililigtas mo siya, pakisuyo, gawin mo na. Sige na, para kay ate, tutulong ako. Ang Tiny Divine Needle. At ang Star Ring. Sino ka? Steven. Yung bata lang na, biglang lumitaw. Siguradong may balak siya. Hindi mo alam kung ano ang nilalaro mo. Paano mo nagawang latin si Jichin? Lumuhad ka at humingi ng tawad. Steven, what? Hindi ko kasalanan. Siya ang may pakana nito. Pag-insulto sa Lord of the Star Hall, krimen na di mapapatawad. Hila-hila siya palabas at iaalay sa langit. Hindi. Steven, hindi ko kasalanan. Steven, huwag mong ilantad ang pagkatao ko. Sige, hanggang dito na lang tayo ngayon. Ito ang kapatid kong si Qin Feng. Simula ngayon, siya ang assistant ng chairman ng King Q Group. Ang sabi niya, parang ako na rin. Ginoong Leng, ang press conference ng IPO ng kumpanya ay malapit na. Ang pagpapatakbo ng kumpanya ay hindi tulad ng paggamot. Bigla kang magpasok ng assistant mula sa wala. Magtatanong ang mga tao. Iyon lang, kung may issue ang sinuman, maaari silang lumapit at kausapin ako ng direkta. Hoy, hindi ba si Chinkyu yan? Chinkyu, tingnan mo, binigyan kita ng bulaklak. Mag-dinner tayo mamaya. Huaxinbo, magpakita ka ng respeto. Huwag mo ngang tawagin si King Fu sa unang pangalan niya. Pakiusap, gamitin mo ang pangalan ko. Chinkyu, magkakatuluyan din tayo, mas maaga man o huli. Masasanay ka rin dyan. Huaxinbo, ayoko sa iyo. At masaya ako kung titigilan mo ako sa panguli. Hoy, ikaw pala, batang pasaway. Ano ang pinagtatawanan mo? Alam mo ba kung sino ako? Tawa lang ako sa palaka, na gustong kumain ng laman ng sisno. Qin Feng, magpakita ka ng respeto. Siya ang panganay na anak ng pamilyang Hua. Talagang makapangyarihan. Siya ang pangunahing supplier para sa Q Group. Kung magkakamali ka kay Ginoong Hua, baka hindi ka na makalabas ng Haicheng. Siyempre kilala kita. Sabi nila, nakahanap si Chinkyu ng palamuting lalaki, isang ulila na muntik nang mamatay sa sunog. Ikaw yun, di ba? Ha. Ano ang sinabi mo? Huaxinbo, tama na yan. Siya ang kapatid ko, si Qin Feng. Sinasabi ko sa iyo isang huling beses, walang paraan na tayo ay magkakatuluyan. Chinkyu, talaga akong may gusto sa iyo. Pag-isipan mo kung magpakasal tayo. Mapapatakbo natin ang Haicheng. Hindi ba't nasa ilalim ng ating kontrol ang lahat? Sabi mo talagang may gusto ka sa kanya. Pero nanginginig ang mga binti mo, at wala kang dati. Mukhang marami kang ginugol na oras sa ibang babae. Ano ang sinabi mo? Bitawan mo ako. Sige, bata, matapang ka.
Antayin mo, tag-init na ngayon, kaya mag-ingat sa panganib sa sunog. At ikaw naman, Leng Qingqiu, malapit nang mag-ex, pag-isipan mong mabuti ang gusto mong gawin. Tumigil ka dyan. Xiao Feng. Nabigo tayo ngayon. Si Qin Feng, hindi ko alam saan niya natutunan, pero nagawa niyang basagin ang sumpa ng lason. Nakatakas na naman si Leng Qing. Ayos lang. Kung hindi ito nagana, mayroon pa tayong press conference. Gusto kong sirain silang dalawa. Paano ang milyon ko? Ha! Ha ha ha! Huwag kang mag-alala, ang milyon ay sayo lahat. Lintik, ang tapang mo. Ang daming tao sa paligid. Hindi ba't yun ang masaya? Gigil na gigil ako ngayon. Kailangan mo akong palamigin. Kaya, sino mas mainit? Ako o si Leng Qingqiu? Ha, si Leng Qingqiu, walang ganyang kabaliwan. Kapag natapos na ito, mag-enjoy tayo sa kanya. Yung dalawang manloloko, talagang magaling maglaro. Panginoon, huwag naman. Mga talunan lang sila, walang madali. Gusto kong makita, anong mga pakulo nila. Boss, gagawin ni Steven lahat para sa'yo. Gusto ko lang sumali sa Star Hall, at tulungan ka. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Sa araw ng press conference, magdala ng bilyong order sa Qingqiu Group. Masusunod ang utos mo, boss. Sisiguraduhin kong masisiyahan ka. At bantayang mabuti, sina Yutao at Sofia. May plano talaga sila. Dahil bumalik na ako. Walang mananakit kay ate. Xiaoya, gabi na. Bakit wala ka pa? Bilisan mo ang pag-out. Ginoong Leng, may iniwan akong files sa opisina. Kunin ko lang at aalis na. Sige, aalis na ako. Huwag kang magpuyat. Hoy bakit ka pumasok nang hindi ko makato? Hindi dapat magkasama ang lalaki at babae. Tingnan mo naman, Qin Feng, parang matanda na. Ano, wala kang tinatago sa akin. Pero seryoso, saan mo nakuha ang galing mo? Nakita kong ang sakit na iyan ay hindi madaling gamutin. Hindi ba't nagsanay ako ng 10 taon? Ang pagsasanay ay nagpapahusay. Kung magpapatuloy ka, makukuha mo rin. May talento ang kapatid mo, di ba? Ano, gusto mo ring matuto, ate? Kaya kitang turuan. Sa tingin mo kaya ko? King, bakit hindi? Hindi naman itong teknik na ito ay para lang sa lalaki. Kapag na-master mo ang acupuncture na ito, tingnan natin kung sino ang magsabi na bobo ka. Hoy, Qin Feng, iniisip mo bang landiin si ate? Huwag kang tumakbo. Hoy, huwag. Ate, tigilan mo na yan. Iyan ang para sa pang-aasar. Pangalawang ate, anong ginagawa mo? Pangalawang ate, may teknik din ako sa masahe. Gusto mong matuto? Anong ginagawa ninyo? Wala, tuturuan daw ako ni Xiao Feng ng acupuncture. May trabaho ako sa ospital, paalis na. Nagtuturo, sigurado ka. Ang pagtuturo mo, napunta sa kama, ano? Hindi, inaalam lang ang mga acupressure points. Model lang ako. Ano, naiinggit ka na kay pangalawang ate? Ikaw. Ginoong Leng, ang press con ay 1 oras na lang, handa na ang lahat sa amin. Magaling, paparating na ako. Hintayin mo pagbalik ko, aayusin ko iyan. Relax ka lang, ate. Huwag kang mag-alala, sis. Nandito na ako, walang makakasakit sa'yo. Wow, siya pala ang magandang si Leng Qingqiu. Nararapat siyang maging isa sa top 10 beauties ng Haiche. Napakaganda niya. Nako, nagsisimula na. Maligayang pagdating sa lahat ng Qingqiu Group's launch event. Marami tayong reporter dito ngayon, kaya magsimula na tayo sa Binibining Leng, narinig ko ang usap-usapan na inabuso mo ang kapangyarihan para mag-promote ng lalaking di nakita. Sabi nila, siya ang lover mo. Malaking bagay ito at lubos na nilagpasan ng board. May katotohanan ba ito?
Sasagutin lang namin ang mga tanong tungkol sa launch. Susunod, Binibining Leng, iniiwasan mo ba? lahat manahimik at pakinggan ako. Leng Qinkyu, mapanlin lang na sinungaling. Gaano katagal mo pa ito pagtatakpan? Yutao, ito ang launch ng Q Group. Hindi ka welcome dito. Hoy, Ginoo, maaari ko bang itanong kung sino ka? ako ay ako siya, si Leng Qinkyu, kapatid ng si. Nagkaroon ba siya ng lover o hindi? Sige, magpapatotoo ako. Siya, si Leng Qinkyu, nakipagsabuatan sa lover niya, inubos ang kumpanya. At personal na pakinabang. Itigil mo ang kalokohan. Lahat ng ginagawa ko ay malinis. Seguridad. Ilabas siya rito. Pababayuhin ako. Natatakot ka ba? Ilalantad ko ang lahat ng maruruming bagay na nagawa mo. Sir, alam nyo ba, ang tungkol dito? Siya, si Leng Qinkyu, inabuso ang kapangyarihan para sa sariling pakinabang. Sinubukan kong kausapin siya. At ang lalaking alaga niya, ay binugbog ako ng husto. Nakipagsabuatan ka sa pamilyang Hua. Kung hindi dahil sa na tinanggap ka ng direktor, hindi ko na lang ito papansinin. Tapos ganito pa ang ganti mo. Nagsasabi ako ng kasinungalingan. Kung gayon, ipaliwanag mo sa lahat. Kung paano ako nagkaganito, sa lahat ng tao, binabaliwala mo ako, sige. Pero pinapatalsik mo pa si Lolo, para paalisin ako sa bahay. Wala kang puso. Sabi mo'y nakipagsabuatan ako. CJ. Nasaan ang ebidensya? Ha? Kung may papakita mo, anumang patunay na kasama ko ang Hua family. Luluhod ako at hihingi ng tawad dito mismo. Lahat pakiusap tumahimik. Hindi totoo ang sinasabi niya. Tigil, huwag ninyong gagalawin ang kapatid ko. Oh, tignan kung sino ito. Dumarating para ipagtanggol siya. Ikaw ba ang tinutukoy ni Leng Qinkyu? Nakasama niya? Totoo ba lahat ng sinabi ni Yutao? Gaano na kayo katagal? May relasyon ba kayong sexual sa isa't isa? Hoy, ikaw. Lalaki kang manakit ng reporter? Nabaliw ka na ba? Tiyak na sinuntok ko ang nagsisinungaling mong bibi. Yutao, totoo ba ang sinasabi niya? Ikaw. Wala kang ebidensya. Bakit mo sinisiraan ang kapatid? Yutao, bakit? Bakit ka nakikipag-alyansa sa mga tagalabas? Para pag-initan ako? Bakit? Sa lahat ng mga tao, itinuring mo ba akong kapatid? Si Qinfeng lang ang mahalaga sa'yo. Nang manghiram ako ng pera at binugbog dahil may utang. Nasaan ka? Tama na, Yutao. Wala kang ebidensya. Nagsasabi ka lang ng walang basihan. Para sa pera, ipagkakanulo mo ang nagpalaki sa'yo at susubukan pang kumuha ng hubad na litrato ng sariling kapatid mo. Kung wala siya, isa ka lang talagang tapot. Lumayas ka rito. Mabuti, talagang mabuti, mahusay. Gusto mo ng ebidensya? Ngayon, sisirain ko kayong dalawa. Ipasok ang ebidensya ni Leng, panunuhol ni Qinkyu. Si Aoya. Ikaw ba iyan? Siyempre ako nga, Leng Qinkyu. Sa lahat ng taon, hindi ko akalain na kasing sama mo pala. Ang pagbabaliwala sa kapatid mo ay isang bagay, pero si Lolo'y may sakit at humingi si Yutao ng pera para sa operasyon niya. At hindi mo binigyan kahit 5. Nakipagsabuatan ka pa kay Qinfeng para bugbugin siya ng ganito. Ang hawak ko rito ay patunay ng paggamit mo ng kales-kales na materyales at paglustay ng pondo. Impossible. Bakit? Sofia, minanipula mo. Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Hindi ka karapat-dapat. Ikaw, Leng Qinkyu, ay nagkasala. Nagnakaw sa kumpanya. Leng Qinkyu. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hindi kita ilalantad. Maging babae ko, pasaliin mo ako. Kung hindi ngayon, masasama ka. Yutao, lalaki kang pagbantaan ng kapatid ko. Gusto mo bang sinaktan mo? Qinfeng, nababaliw ka ba? Mayabang ka. Lalaki kang tamaan si Yutao. Tatawag ako ng pulis. Makukulong ka. Leng Qinkyu, sinaktan mo ako. 8. Walang mananakit sa kapatid ko. Seryoso ako, Qinfeng. Magaling ka sa laban. Kaya ano? Narito ang mga reporter. Walang makakatulong sa'yo. Buksan ang AC. Ha, ganun pala. Walang hiya ang babaeng yan. Hoy, kakit-akit siya, no? Patayin mo yan. Qinfeng, gawa-gawa mo ang video na to. Tigilan ang pagkuha ng video. Hindi kayo. Hoy, tigilan nyo yan. Kayo rin, itabi nyo yan. At ikaw, Tigilan nyo yan. patayin ang mga kamera. Tigilan na yan. Tigilan na yan, Yutao. May iba ka pa bang sasabihin? Hi. Hi. Anong palabas to? Nahuli ako sa drama. Ikaw. Ginoong Hua. Ginoong Hua, nandito kayo. Basura ka. Huwag Sinbo, anong ginagawa mo rito? Hindi ito tungkol sa iyo.
Oo, hindi ako nakialam sa mga panloob na usapin ninyo sa Chinkyu Group noon. Pero ngayon, may isang problema sa loob. Chinkyu Group, kontrata natin, malapit na maubos. Kaya kailangan kong pag-isipan. Kaya pag-iisipan ko kung hahanap ng bagong partner. Narito ako ngayon, gagamitin ng press conference para linawin ang bagay. Mula ngayon, ang aming pamilya Hua ay tinatapos ang lahat ng kooperasyon. Sa Kinkyu Group. Kwaksinbo, napakasama, sinasamantala mo ang sitwasyon. Chinkyu, huwag mo akong sigawan. Pagkatapos ng lahat pwedeng mangyari sa negosyo, at binigyan kita ng pagkakataon, hindi mo ano ako. Pero gusto kita, kaya, pag-isipan mo. Kalimutan mo na, hindi kita papakasalan. Akala ko nandito lang ako para manakit ng aso, pero di ko inaasahan may palakang tumalon at umakyat sa post. Kwaksinbo, hindi ka karapat-dapat. Ha. Nakalimutan na kita. Sa tingin ko, bibigyan kita ng pagkakataon. Gumapang sa pagitan ng aking mga binti ngayon, at bibigyan kita ng paraan palabas. Kung hindi, sisiguraduhin kong walang sino man sa Haicheng ang pipirma ng anumang order sa Chinkyu Group. Gagawin ko. Ang Shongbo Flame Consortium ay nag-aalok ng order na bilyon-bilyon sa Chinkyu Group. Ano? Ha. Impossible. Chinfeng. Sino ang kinuha mo para dito? Mukhang profesional. Siguradong mahal. Order na bilyon-bilyon. Nagluloko ka ba? Lumuhad ka sa akin. At bibigyan kita ng 100,000. Itigil ang pagpapanggap. Ha. Nananatili ka bang insultuhan ng Panginoon ng Star Palace? Ang iyong krimen ay may parusang kamatayan. Ako si Stephen, tagapangulo ng Flame Consortium. Ngayon, pipirma ako ng kontrata sa Chinkyu Group. Ang order na bilyon-bilyon na ito ay sa'yo. Hindi, imposible. Ginoong Stephen, siguradong nagkakamali ka. Wala silang silbi. Kwaksinbo, maaaring mabuhay ang Kinkyu Group nang wala ang pamilya mong Hua. Sige na, Chinfeng, maghintay ka lang. Tigil. Maaari kang umalis, ngunit gumapang muna sa aking mga bin at humingi ng tawad sa kapatid ko. Kung hindi ka alis ngayon. Kinfeng, nababaliw ka na. Nananatili ka bang sampalin si Hua? Hindi ka papalampasin ng pamilya Hua. Sino ang nagpapahawak sa'yo, aso? Ikaw. Kwaksinbo, humingi ka ng tawad sa akin. Kalimutan mo na, Xiaofeng. Kwaksinbo, kung makikita kita muli sa Haicheng, babaliin ko ang mga binti mo. Umalis ka. Chinfeng, maghintay ka lang. Jihua, huwag kang umalis. Ate, okay ka lang? Xiaofeng, salamat. Ate, lahat ng taon na hindi ako naging kasama mo. Pero nakabalik na ako ngayon. Hindi na kita iiwan muli. Ayos lang, Xiaofeng. Kailangan kong asikasuhin ang ilang negosyo ng kumpanya. Umuwi ka muna, mag-dinner tayo mamayang gabi. Nalaman na ng boss, sa pinangyarihan ng sunog noong mga nakaraang taon, nakita nila si Yutao at mga tao mula sa pamilya Hua. Ang sunog na yon, siguradong may kinalaman ito kay Yutao at sa pamilya Hua. Pero bakit? Noon, isa lang akong ulila. Sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa'yo? Bitiwan mo, Kinfeng. Ako ito, ang iyong pangatlong kapatid. Paano ka magiging pangatlong kapatid ko? Hindi ba sinabi ng panganay mong kapatid na nakabalik ka na? Gusto ko lang subukan ang iyong galing. Hindi ko inaasahan na magaling ka pala. Naku, pinatakot mo ako ng husto. Akala ko may manyakis. Hinahabol ako. Walang hiya. Tama na, ayoko nang kausapin ka. Hahanapin ko ang pangalawa mong kapatid. Hoy Ed, di ba bar ang pinapatakbo mo? Bakit di ka nasa bar ngayong? Pupunta pa kay pangalawang kapatid. Tungkol sa bar. Nalaman ko na may isang tao, nagbebenta ng para, pampagana sa lugar ko. Gusto kong ipakuha kay pangalawang kapatid. Tingnan ito, para malaman kung ano talaga. CJ, sasama ako sa'yo. Magaling ako sa ganitong bagay. 8, sobrang ingay dito. Anong alam mo? Ito ang nagbibigay ng vibe. Tulong. May tumulong. Halika na, mahal, halikan mo ako. Hoy, pare, tigilan mo ang panghihipo at uminom ka. Ha, di ko mapigilan, ang ganda mo. Isa ka sa pinakamaganda sa buo Haicheng. Ha. Average lang ako. Ang boss namin ang tunay na knockout. Oo. Ang boss mo, ang ganda ng hubog, di ba? Paano kung ganito? Isuot mo ito. Gayahin mo ang boss mo, lumuhad ka,
At paglingkuran mo ako, hindi ito ang 10 pinakamagandang babae sa Haicheng. Huwag na lang, uminom na lang tayo. Sige na, inom pa. Anong problema? Kulang sa pera, marami ako ibigay mo sa akin. Talagang hindi ko kaya. Paano kung kantahan na lang kita? Isasama kita pa uwi. Naluloko ka ba? Hindi katawan mo ang benta, talento lang. Hoy, may maglabas ng mga dali. Hindi pa ako naniniwala. May babaeng hindi ko makukuha. Lumayo ka sa akin. Tulong. Mamaya, gusto kong makita kang mag-striptease. Tigil. Hoy, hindi ba yan si Son Shakshang? Boss ng 10 pinakamagandang babae sa Haicheng. Ano? Hindi ka na makapag-inom kasama ang babae mo? Okay lang uminom. Pero walang umiinom na humahawak sa baba ng iba na ganyan. Tapos, kung ayaw niyang uminom, ikaw na lang uminom para sa kanya, ha ha ha. Si J-Fair, sabihin mo, paano mo gusto ipainom sa akin? Siyempre, may kaunting haplos, di ba? Tikman kita. Sapat na ba sa iyo ang bote na matagal na mula nagsalita sa akin ng ganito? Uminom ka ng ilang shot ng murang ala at akala mo pwede kang mag-inarte sa akin. Baka pagod ka na sa buhay. Mga lalaki, dapin niyo siya. Sisirain ko itong babae ngayong gabi. Hindi pa rin sapat sa'yo. Lolo, pasensya na, Lolo. Aalis na ako ngayon din. Anong pinainom niyo sa kanya? Ay ito yung gamot na binigay ni Boss Yu. Tinawag na Hawansan. Sabi niya, walang babae ang makakatiis dito. Pero Yu, binugbog ang boss namin, at kinuha pa ng lalaking yon ang gamit namin. Sinong lintik ang mangugulo sa mga tauhan ko? Samahan mo ako, hanapin natin siya. Hindi na kailangang maghanap, nandito lang ako. Qin Feng. Ikaw na naman? Hay naku. Sun Xiaxiang, anong ginagawa mo rito? Hoy, katulad ka ba ni Lan Qingqiu? May gusto ka rin sa kanya? Yutao. Akin ang lugar na to. Tatanungin mo kung ano ginagawa ko rito. Lasing ka ba o ano? Ano, Yutao? Gulat ka makita ako. Nagiging matapang ka, ha? Nagbebenta ka pa talaga nito. Qin Feng, nagulat ako. Tapos, ano, wala to sayo. Bitawan mo ang babae, iwanan mo ang gamit. At papayagan kitang makaalis dito. Ha ha ha, Yutao. Nagbebenta ka pala ng ganitong basura sa barko tapos nahuli ka at gusto mo pang umalis kasama ang dala. Iniisip mo wala lang ako. Makinig ka, Sun Xiaxiang. Akla mo kung sino ka. Babalaan kita, huwag kang maghanap ng gulo. Yutao, mukhang kailangan mo na naman ng bugbo. Puro ka lang satsot. Humuging ka sa kapatid ko, ngayon di. Qin Feng, alam kong magaling ka lumaban. Kaya naglabas ako ng 100,000 para kumuha ng Lenny World Champion. Para lang sa'yo. Kahit gaano ka pakalakas, kaya mo ba siyang talunin? Ha. Wala sa inyo ang aalis ngayong gabi. Sabihin mo, saan galing ang tapang mo? Akala mo ang paglabas ng 100,000 sa matabang lalaki ay sapat na para pabagsakin. Minamaliit mo talaga ako. Bata, malakas ka talaga magsalita. Wala akong pakialam kung ano man ang away nyo kay Boss Yu, pero ngayong gabi. Ayusin natin to sa suntukan. Isang suntok bawat isa. Tingnan natin kung sino unang babagsak, di ba? Parang hindi maganda yan. Paano kung isa lang suntok ko, bagsak ka na? Hindi ba nakakahiya yan sa'yo? Ha. Ikaw ang unang tao na minamaliit ako ng ganito. Okay, subukan mo muna. Ikaw muna. Hindi yan patas. Mandaraya ako kung ganon. Ikaw ang unang sumuntok. Huwag ka nang matakot. Suntukin mo na ko. Huwag ka nang umiyak. Mamatay ka na. Pero kung susuntukin kita, hindi ka na makakakuha ng tsansa. Sino ka ba talaga? Okay, dahil nagbigay ka na ng suntok. Turn ko na. Yutao, turn mo na ngayon. Ano ng plano mo? Babalaan kita. Di mo pwedeng galitin ang may-ari nito. Naaalala kong sinabi ko dati, kapag nakita kitang muli, bubuwagin ko mga binti mo. Hey Qin Feng. Nagkamali ako, sorry. Patawad din kay Third Sis. Bitiwan mo na ko, please. Bitiwan mo ko. Ngayon mo lang naalala tawagin siyang Third Sis.
Yutao, alam kong hindi ka magbabago. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko, hindi mo makakalimutan ang aral na ito. Ako, inaamin kong mali ako at magbabago ako. Gusto mong malaman, tungkol sa sunog 15 taon na ang nakaraan, di ba? Pakibitaw mo ako sasabihin ko sa iyo lahat. Sasabihin ko sa iyo ang tunay na nangyari. Ikaw ba ang nagsimula ng sunog na yon? Yung sunog, ako. Sino ang gumawa? Xiaofeng, mag-ingat ka. Ako ang nagsimula nito. Third sis, okay ka lang. Xiaofeng, ang init ko. Third sis, kapit lang, tutulungan kita agad. Xiaofeng, maganda ba ako? Third sis, nalason ka. Subukan mong kumalma. Pagtutusok ako ng karayom, gagaling ka rin agad. Xiaofeng, hindi na ako makapaghintay. 15 taon na akong naghihintay. Sobrang nami-miss kita. Third sister, huwag mo itong gawin. Huwag. Third sis, nami-miss din kita. Magiging okay ang lahat. Uminom ka ng gamot ngayong gabi. Masyado kang hyper. Huwag ka nang magsimula. Nakasalubong ko na naman si Qin Feng. Nawala rin ang mga gamit. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Kung hindi, tapos na ako. Ano na ngayon? Yung kargamento pala ay lahat kay Hua Xiao. Kapag nalaman niya, lagot tayong lahat. Ito ang gagawin natin. Pupunta ako para ipaliwanag kay Hua Xiao. May natitira pa tayong gamit. Ibebenta na lang natin sa iba. Ituring mong bayad sa aral. Pero hindi natin pwedeng hayaan ito, di ba? Paulit-ulit na itong nangyayari. Kailangan nating humanap ng paraan para harapin siya. Hayaan na lang. Hindi pwede. Hindi ako naniniwala na walang kahinaan si Qin Feng. Hindi ba siya interesado kay Leng Qingqiu? Lapitan natin si Leng Qingqiu. Kapag lumabas ang mga litrato na yon, pagsisisihan niya ito habang buhay. Hahaha. You bro, napakamalupit mo. Hintayin mo lang ang gagawin ko. Xiaofeng, bumangon ka. Tingnan mo ang oras. Tulog ka pa? Bumangon ka na, halika. Sis, ang aga pa. Hayaan mo na akong matulog pa ng kaunti. Makaantok ka pa rin gaya ng dati. Sige na, ginising lang kita dahil may gagawin ako ngayon. Ano ang makakapagpatigil sa boss natin na si Leng? Tumawag sa akin si Fifth Sis kahapon. Uwi siya ngayong tanghali. May meeting ako sa opisina, kaya sunduin mo siya. Yan ang trabaho mo ngayon. Sa wakas makikita ko na si Fifth Sis. Narinig ko kay Second Sis na sumali siya sa inspection unit. Sana makilala pa niya ako. Array. Miss, okay ka lang ba? Hoy, ang bilis mong magmaneho. Tumitingin ka ba sa dinadaanan mo? Nabali mo ang paa ko. Miss, ano ang sinasabi mo? Nagpreno ako agad pagkakita ko sa'yo. Hindi ka nga nahawakan. Tulungan niyo ako. May bomb alis sa paa ko. At tatakas. Wala bang batas dito? Hindi ka alis. Bro, bilis. Nakikita ko na ang nangyayari. Gusto mo akong lokohin, di ba? Wala ka namang problema. Alis na dyan. Hindi ka alis. Bro, bilis. Sis, okay ka lang ba? Bata, nabangga mo kapatid ko, magbayad ka. Kaya pala kayong dalawa ang magkasabwa. Bata, nabangga mo kapatid, magbayad ka ng 50 grand at kalimutan na natin. Kung hindi, paano kung wala akong pera? Hoy bata, bingi ka ba o ano? Linawin ko lang, magbabayad ka kahit ano pa. Kung hindi, putulin ko ang paa mo para sa kapatid ko. Sige na, subukan mo. Kaninong pa ang plano mong putulin? Ate Lima, ikaw ba yan? Kapatid mo siya. Mas madali yan. Binangga ng kapatid mo ang kapatid ko. Paano natin to ayusin? Paano mo gustong ayusin? Magbabayad siya. O sasama ka sa akin. Sige, halika na. Ako ang hepe ng special unit ng high check. Kapag nasa loob ka, magkakaroon ako ng oras sa'yo. Wow, ikaw ang hepe. Hindi ko alam kung sino ang kaharap ko. Papasensya na, pakpakawalan mo ako. Hindi pwede. Bali ang paa niya, kaya kailangan kong magbayad. Sa totoo lang, hindi na masakit ang paa ko. Ayos na, pero na. Tara na. Umalis na kayong dalawa. Kapag nakita ko kayo ulit, ako mismo ang magpapakulong sa inyo. Wow, at Lima, ang galing mo na ngayon. Tawagin ko na bang chief ka? Huwag kang mayabang. Nakalimutan mo ba kung paano kita? Binubugbog noong bata pa tayo. Ingat ka. Huwag mo nang ipaalala, nakakahiya.
Sige, pag-usapan natin to sa bahay. Tawagan mo si ate at sabihing pabalik na kami. Uwi na tayo. Hoy ate, sinundo ko si Ate Lima. CJ, kayo na munang mauna. Maglulunch na lang tayo sa bahay. Eight? Anong nangyari? Hello? Eight? Ang bango mo naman. Kaya pala si Kinfeng. Gustong gusto ka. Hahaha. Yutao, kadiri ka. Ano ba ang gusto mo? Ang gusto ko. Malinaw naman, gusto kita. Kami ni Kinfeng ay parehong kapatid mo. Kung pwede siya sa'yo, pwede rin ako. Yutao, hayop ka. Bitawan mo ako ngayon na. Hindi ka papayagan ni Xiaofeng. Hahaha. Huwag mo na ngang banggitin yan. Alam mo ba, kung ilang beses na siyang sumira sa mga plano, humadlang sa pera, ng 15 taon noon, dapat sana sinunog ko na lang siya ng buhay. Yutao, ikaw ang may gawa nito. Pakibitaw mo ako ngayon na. Nagpapanggap pa rin na malinis, bida sa panahong ganito. Hahaha. Gusto ko talagang makita. Ano ang itsura ng mukha ni Kinfeng kapag nalaman niyang ang babae niya ay ungol ng ungol sa ilalim ko? Tigil. Huwag kang gagalaw. Kinfeng, sakto. Ano, nandito ka para panoorin kami. Yutao, bitawan mo ang kapatid ko. Kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Babalaan kita, huwag kang gagawa ng kalokohan. O ano? Papatayin ko siya. Hindi mo kaya. Maglakas loob. Bakit hindi? Ha? Nandito ka para iligtas siya. Sige, bibigyan kita ng pagpipilian. Lumundag ka sa bintana. Oh. Pipigilan ko ang hininga niya. Xiaofeng, huwag mo siyang pakinggan. Manahimik ka. Kinfeng, pili ka na. Buhay mo o ang buhay niya. Yutao, talagang kaawa-awa ka. Gagamit ka ng babae para pagbantaan ako ngayon? At iniisip mong papalitan mo ako? Isipin mo, lahat ng sayo ay dapat sa akin. Kung hindi ako naglaho noon, hindi ka sana nagkaroon man lang ng pagkakataong lumitaw. Kinfeng, isara mo ang bibig mo. Sino ka para husgahan? May karapatan ako, Yutao. Hinahangad mo ang pagmamahal ng direkto. Gusto mo ang simpatsya ng mga kapatid pero walang silbi. Lahat ng gusto mo ay palaging abot ko. Ngayong bumalik na ako, wala ka ng pag-asa. Aso ka lang, nagmamakaawa para sa tira-tira. Kinfeng, sabi ko, manahimik ka. Yutao, pinakawalan na kita dati. Bakit mo pa kailangang itulak? Ako sa sukdulan. Pakibitaw ako. Ang pagbalik mo ang maling desisyon. Ninakaw mo lahat ng dapat sa akin. Napakarami kong pinaghirapan para makalapit kay Hua Xiao. At palagi kang nakaharang. Sinisira ang mga pagkakataon ko. Ngayon pati huling opsyon ko, pinutol mo na. Gusto mo akong sirain, tama? CJ, magkasama tayong babagsak. Kung gayon, mamatay ka. Xiaofeng, huwag. Huwag pakawalan mo siya. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Hayaan mong ang batas ang humarap sa kanya. Xiaofeng, huwag mong gawin to. Ayokong magtaong bulag sa galit. Bitawan mo. Ate, umuwi na tayo. Ate, magpahinga ka na muna. Xiaofeng, salamat sa araw na ito. Huwag ka nang magpasalamat pa. Inalagaan niyo ako noon. Ngayon, ako naman, ang mag-alaga sa inyo. Xiaofeng, natatakot talaga ako. Panaginip lang ito. At iiwan mo na naman kami, tulad ng Ate, hindi ito panaginip sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, walang sinuman ang maghihiwalay sa atin muli. Xiaofeng, may pagunlad ba sa investigasyon? Oh, CJ. Heto ang pahayag ni Yutao. Ayon sa kanyang pag-amin, lahat ng ginawa niya kamakailan ay sa utos ni Hua Jinbo. Kahit ang sunog ilang taon na ang nakalipas, siya ang nagsimula nito. Ginamit niya ang susi para isara ang pinto mo. Pero bakit? Bata pa lang ako noon. Wala akong ginawang kahit kanino. Hindi rin alam ni Yutao. Sumusunod lang siya sa utos. Kahit ang pulbos ng hawan na ibinebenta sa bayan nitong mga araw ay ibinibigay sa kanya ng Hua Jinbo. Ibinunyag din ni Yutao.
Nasa loob ng 3 araw, sa handaan ng kaarawan ni Lolo Hua, magkakaroon ng pulbos ng hawan, pamamahagi, lahat ng konektado sa pamilya Hua ay nandoon. Si Yutao ay isa lang. Sa bahay ni Huak Sinbo, hindi niya alam ang totoong nangyayari. Ika-5. Alam mo ba kung nasaan si Huak Sinbo? Ayon kay Yutao, pupunta si Hua Zinbo sa isang auction ngayong araw na inoorganisa ng alkalde ng Haiche para pumili ng regalo sa kaarawan para kay Lolo Hua. Xiaofeng, pangako sa akin na hindi ka gagawa ng padalos-dalos. Huwag kang mag-alala, ika-5 ate, hindi ako gagawa ng kahangalan. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyayari. Makita kung ano talaga ang nangyayari sa kaarawan ng pamilya Hua. Dito na siguro iyon, mukhang ang auction na ito ay mataas ang antas. Magandang araw, Ginoo. Maaari ko bang makita ang iyong imbitasyon? May imbitasyon? Talaga? Yung dalawa na, nasa harap ko. Pumasok ng walang imbitasyon. Mukha at kasuotan nila ang kanilang imbitasyon tungkulin naming hadlangan ng tulad mong gusto, manghuli ng isda sa maalalong tubig, at makiangkas sa mayayaman at makapangyarihan, palayasin dito. Naiintindihan mo? Ito ba talaga ang pamumuno ng alkalde? Patakaran ito ng subasta. Kung talagang gusto mong pumasok, may paraan dito. Kailangan mong dumaan sa pagpapatunay ng pondo. Kung mapapatunayang mayroon kang mahigit $1,000,000 na ari-arian, papapasukin ka namin. Magmadali ka na, bago ako magalit. Oh, hoy, bata. Niloloko mo ba ako? Dumating ka gamit ang sira-sirang card na ito para lokohin ako? Itim na bangko card? Biro ba to? Umalis ka dito. Huwag mo sayangin oras namin. Ikaw. Ulitin mo ba yan? Eight. Pinalis ko na siya. Ha ha ha. Sino ka ba? Binibining Liang? Bakit nandito kayo? Sabi ko na. Ulitin mo iyon. Hindi ako si Binibining Liang. Sabi ko, ulitin mo iyon. Gusto ko, mag-sorry ka sa kapatid ko. Hi, Binibining Layang. Pasensya na po sa tauhan, namin na nakasama sa inyo. Tinawag niyang, basura ang kapatid ko. Anong nangyayari? Itong Gino, walang imbitasyon, kaya hinanapan ko ng pondo. Peke ang binigay niyang card. Akala ko, nang bubulo, kaya pinalayas ko. Ang pagpapatunay ng pondo ay normal na proseso. Kaya, makakapasok na ba kami? Binibining Yang. Siyempre po makakapasok kayo. Kayo ang embahador ng lungsod, hindi ba? Pero ang kapatid nyo, kailangan hintayin muna ang resulta ng pagpapatunay ng pondo. Hindi naman lahat makakapasok sa subastang ito. Ang sinasabi mo, hindi karapat-dapat. Ang kapatid kong, na dumalo, Siyempre hindi. Kung gusto niyong dumalo sa subasta namin, dapat sundin ang patakaran. Kapitan, tiningnan mo ba? Pero, Walang pera dyan, di ba? tama po, walang laman ng card. Pasensya na po. Pero sabi nila, walang limitasyon itong card. Ano? Nagbibiro ka ba? Sumpa po kapitan, yan ang sabi nila sa akin. At sabi pa nila, ito raw ay Centurion card. 100 lang sa buong mundo. Makakapasok na ba ako? Dito po kayo dumaan. Ate, bakit nandito ka? may original daw na likha ng pintor ng Northern Dynasty na si Master Liu. Pumunta ako para tignan. Hoy, Xiaofeng, saan mo nakuha ang malaking pera? Ang maestro ko, yung matandang, ang nagbigay ng card bago umalis. Sabi niya hindi gaanong halaga, inatan ko daw. Yun pala siya ay, milyonaryo. Ikaw naman pala, marangyang namumuhay. Nag-alala pa kami, wala akong pakialam. Magbabayad ka para sa mahihirap. Bilhan mo ako ng maganda. Sige na ate, sige na. Hoy, sabi ko, paano nakapasok ang langaw na tulad mo sa magarbong subasta? Haha. Nagtataka ako kung bakit may amoy na baho ng pagpasok ko. Ikaw pala, tapusin na natin to, ayos lang. Paano ka nakapasok? Hindi ko alam. Akala mo kaya mo ako tapusin? Wala kang kakayahan. Wala si Stephen ngayon. Tingnan natin ang tapang mo. Huaxinbo, nahuli na ng pulis si Yutao. Alam ko ang lahat ng ginagawa mo. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Si Yutao, walang kwenta. Karapat dapat sa kanya yun. Sino ang maniniwala sa isang bilanggo, HF? Kung ayaw mo, aminin ng pusa. Hooray! Eh di sasabihin mo, yan ang nakaluhot. Tigil. Auction ito. Dapat sa labas nyo, ayusin ang away. Pero dito sa loob, sundin ang mga patakaran ko, ayon sa utos ng konsehal. Inihahayag ko na bukas na ang auction. Isang item lang ang may bibid ngayon. Pero sigurado, masisiyahan kayong lahat. Ito ay orihinal na obra ni Badashan Ren.
Malinaw na tubig, lunti ang bundok, simula sa $0. Magsimula. 2 milyon, 3 milyon, 3.5 milyon. 50 milyon ang bid ko. Regalo ko ito sa lolo ko. Sana ay respetuhin nyo ang pamilya Hua. 50 milyon, una. 50 milyon. 50 milyon at isa. Ang binatang ito ay nagbabid ng 50 milyon at isa. May mas mataas pa, ba? Chinfeng, nanggugulo ka. Basakin. 100 milyon ang bid ko. 100 milyon at isa. Binatang Ginoong Hua, ang auction ay para sa pinakamataas na bid. Ingat, baka ikaw ang bumagsak. 200 milyon. 300 milyon at isa. 1 bilyon ang bid ko. Ang binatang si Ginoong Hua ay nagbabid ng 1 bilyon. May mas mataas pa, ba? Chinfeng, bakit hindi ka na nagbabid? Naubusan ka na ng pera? Basta masaya ang lolo ko. Walang saysay ang 1 bilyon. Ang pamilyang Hua ay mayaman. 1 bilyon, minsan. 1 bilyon, 3 beses. Benta na. Chinfeng, bakit ka nakangiti pa? Nahihiyang itatago ko ang mukha ko kung ako ikaw. Syempre naman. Nakangiti ako, dahil may tanga na. Gumastos ng bilyon sa peke. Ano, peke ang pinta? Maliwanag na nagsisinungaling ang bata. Ang konsehal ay kinikilala sa buong bansa bilang eksperto sa pagtaya, nakapagpatunay ng 10,000 pinta. Ang batang ito, hindi kayang bayaran, kaya sinasabing peke. Ginagaya ko ang pinta ni Badashanren. Simula noong ako'y 10, sa 40 taon, hindi ako nagkulang. Walang sino man sa mundo nakakaintindi ng pinta ni Badashanren kaysa akin. Puno ng sigla ang pintang ito. May malalalim itong kahulugan. Paano ito magiging peke? May malalalim na ito, ngunit iyon ang problema. Chinfeng, parang nagdadahilan ka lang. Sa akin, ang konsehal ang pinakamahusay. Sa pagtaya ng anti-gang sini, hindi pa siya nagkamali. Sa lahat ng taon, dapat kang tumigil sa pagpapahiya sa sarili mo. Daming bisita rito, kasama ang kilalang mga kolektor at eksperto. Walang nakakita ng mali sa kanila. At ikaw, isang bata lang, nalaman mo agad? Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo maipaliwanag ngayon, hindi ka aalis. Talagang peke ang pinta. Kung hindi mo makita, ibig sabihin, hindi ka pa sanay, kailangan mong mag-aral pa. Huwag maging tulad ng tanga na maloko. Chinfeng, hinahanap mo na yan. Hamon mo ang konsehal ng Haicheng, mabuting simulan ang pagpaplano ng iyong libing. Guardia, dakpin siya. Chinfeng, ang pinta ko. Nagbayad ako ng 10. Sinasabi ko. Hindi tama ang pinta. Pick ito. May tubig sa pagitan ng mga layer. Maliwanag na ito'y dalawang papel naksuan. Ang ilalim na layer ay kopya. Ang itaas na layer ay pinatanda artificial. Napakagaling lang nitong peke, kaya nawala ang iyong paghuhusga sa pinta. Imposible ito. 10 bilyon. Hindi ko ito bibilhin kahit 10 piso. Imposible. Ano ang nangyayari rito? Ang pinta ay peke nga ba? Ang titulong ito na pinakamahusay, parang mahina. Taya ko, binigay niya, sa sarili niya. Konsehal, may tao, may tao. Tignan ko nga. Konsehal. Ito ay bugso ng galit at pagkadismaya, kasama ang dati ng mahina ang puso. Nagdulot ito ng pagdaloy ng dugo sa ulo. Hindi naman ito malaking problema. Gagaling ito sa acupuncture. Yelay, kayo po ang nagbigay sa direktor ng ospital ng gamot dati, hindi ba? Mahina pa ang iyong hus, masyado kang mababaw. Kung ipapamahagi mo ang acupuncture na ito, ang konsehal ay hindi aabot ng gabi. Tama na, Chinfeng. Alam kong may kaalaman ka sa medisina, pero kumpara kay Jilly, para kang susunod na alitap-tap sa buwan. Sinasabi kong itigil mo ang pagpapasikat. Huwag mong sabihin, nahulog ka sa hukay. Huwag kang lalapit sa akin, para iligtas siya mamaya. Councilman, gising ka na. Ngayon, ano ang masasabi mo? Kinu-question mo ang aling galing ko sa medisina. Hindi ko pa naranasan. Itanong kung saang paaralang. Medical ka nagtapos. At saan ka nagpa-practice. Hindi ako nag-aral ng medisina. At hindi pa ako naging doktor. Pero hindi nito kinalaman. Sa maling acupuncture na ibinigay mo. Wow! Hindi pa nga nag-aaral ng medisina, nilalabanan ng Little Medical King. Sinampal ka ba? Ano? Umalis ka na lang. Huwag ka nang magpahiya. Isang napakagandang palitan ng sinira ng dalawang iyan. Nakakainis talaga. Alam mong, mahina ang puso niya. Pero pinilit mo ang ki at dugo sa katawan niya gamit ang tinik. Mukha siyang maayos ngayon. Pero sa loob ng isang araw, dadugo siya mula sa pitong butas at mamamatay. Walang kwenta. Nagmumura ka ba sa councilman? Pagod ka na bang mabuhay? Ano? Pekeng pinta yan. Bulag ako. Ngunit ang munting lugar na
Ito ay masyadong maliit. Para sa inyong dalawa, umalis na kayo dahil hindi ninyo. Ako pinaniniwalaan, ako na ang aalis. Sana hindi kayo. Lalapit sa akin para iligtas kayo. Pinaglalaroan mo pa rin ba ako ngayon? Umaalis ka, na parang aso. Xiaofeng, huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa'yo. Okay lang, ate. Hihingi sila ng tulong sa atin sa madaling panahon. Akala niyo pwede kayong umalis? Hindi ganyan kabilis. Ano? Baka kulang pa. Sa palo, nasa nakaraan na yon. Ngayon, nagkasala ka. Sa councilman ng Haichen. Hindi kayo basta makakalakad. Hindi yan ganoon kasimple. Talaga lang, paano hindi kasimple? Bumalik ka sa loob, at yumuko ng 3 beses, sa lahat sa auction, at humingi ng paumanhin sa councilman. Pagkatapos ay pwede na kayong umalis, at kung hindi ako humingi ng tawad, kung hindi ka hihingi ng tawad. Tigil! Konsehal, Banal na doktor, iligtas mo ako, bulag ako. Pakiusap, maawa kayo, iligtas niyo buhay ko. 100 beses kitang babayaran. Ginoong konsehal, kanina mga tauhan mo, sinabihan akong yuyuko sa inyo. Gusto mo, ako ang yumuko sa'yo. Lumuhad ka. Konsehal, Luhod. banal na Dr. Kim. Binibining layang, nagkamali ako. Pakiusap, iligtas niyo ang amo ko. Sakto, may ipapagawa ko. Kailangan kong ipagawa sa'yo. Ililigtas ko ang kawawa mong buhay. Salamat, Dok. Kaya, Dok, may libre ka bang oras? Kailangan kitang paggawain ng malaking kampana at ipaalam mo kay Huaxinbo, siya at ang kanyang lolo ay dapat manatili na lang sa bahay. Makalipas ang 3 araw sa handaan ng kaarawan, ako na lang ang pupunta. Ginoong Qin. Ang teknik na ginamit mo kanina, hindi ba yon ang maalamat na kay Divine Needle? Ang sinasabing bumubuhay sa may mata ka nga. Ano? Talaga bang tayo Divine Needle yon? Boss, hahayaan mo lang silang umalis? Tanga ka. Tandaan mo ang mukhang yan. Kung guguluhin mo siya ulit, itatapon kita sa dagat, at aipakin sa mga isda. Ginoong Qin. Kakakilala ko lang, sa tagapagmana ng Tayi Divine Needle. Xiaofeng, nakita ko ang painting noon. Din, hindi ko talaga masabi. Na peke pala ito. Paano mo nalaman? Ang painting na yan, malinaw na peke sa unang tingin. Dahil ang totoong isa ay nasa pag-aaral ng aking mentor. Mukha itong totoo noon. May isang paliwanag lang, ito ay may mga patong na pintura. Kaya sinubukan ko ng tubig dito, at iyon ang gumana. Kaya pala, matalino ka pala. Lahat ng mga painting, ginawa mo ba, Forces? Ginawa ko lahat. Ang iyong forces ay nagpa-practice na mahigit 10 taon. Kaya, ano sa tingin mo? Hindi masama, di ba? Hindi ko akalain, ang aking Forces ay isang magaling na pintor. Maganda ang pakiramdam ko ngayon. Iguguhit ko ang isa para sa... Xiaofeng, bakit mo ako tinitingnan? Forces, 15 taon na mula nang huli kitang makita, sobrang namimiss kita. Huwag ka nang umalis ulit, manatili ka sa amin. Forces, may nasa mukha ka. Ah, Xiaofeng. Kailangan ako ng third sister mo. Kailangan ko nang umalis. Inihahandog ng Long Group, isang imperial na singsing na jade. Wang Group, nagpepresenta ng pares ng figurin na Tang Sankai. Inihahandog ng Liu Group, isang gintong Rui Scepter, pakiusap. Ginoong Hua, mahirap ang negosyo ngayong taon. Tungkol sa kwota ng Hehuan, lubos kaming umaasa na muli ninyo kaming alagaan ngayong taon. Ha. Huwag kayong mag-alala. Narito, Lolo. Narito po ako para ipagdiwang ang inyong kaarawan. Ito po ay isang bagay na pinili ko. Espesyal para sa inyo. Ito ay isang pinta ng mga pino at cypress. Sa gubat, gawa ng isang master mula sa bayuan. Nangangahulugan ito ng mahabang buhay at kaligayahan. Perpekto para sa iyo, silid tulugan. Magaling. Talagang alam ng apo ko kung paano pumili ng regalo. Isa sa puso ko ang iyong mabuting hangarin. 70 na po ako ngayong taon. Inaanunsyo ko na simula sa susunod na taon. Lahat ng narito, walang exception. Ang kota ng Hawan powder ay tataas ng 20%. Ha. Napaka-generous ni Ginoong Hua. Mag-anga tayo ng baso ng sabay. Para kay Ginoong Hua, mahaba at masaganang. Para kay Ginoong Hua, naway mabuhay ka ng matagal at umunlad. Naway kasindami ng dagat silangan ang iyong yaman. Ginoong Hua, hayaan niyong ako muna ang unang magtoist sa inyo bilang kinatawan ng nakababata. Natatakot ako na mamaya, wala ka ng ibang pagkakataon.
Qin Feng, talagang matapang ka. Dumating sa bahay ng mga Hua ng ganito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka tinatanggap ng pamilyang Hua. Kailan pa bawal ang pagpasok sa pintuan kung bumibisita ka para bumati ng kaarawan? Ano ang sabi ninyo, Ginoong Hua? Sige nga. Kawili-wili ka, bata. Siyempre't malugod kang magdiwang. Ngunit ang lahat ng nandito, ngayong araw ay mahahalaga. Bakit mo iniisip na nararapat ka sa hapag na ito? Mabuti pa, Ginoong Hua, siguro ipaliwanag niyo sa akin. Sabihin niyo ang dapat kong gawin upang magkaroon ng lugar dito. Sige na. Lahat ng nandito ay malaki ang yaman o makapangyarihan. Kung ikaw, Qin Feng, ay mapatunayan ang sarili, may upuan para sa iyo. Sa hapag na ito. Steven, dalhan mo ako ng 100 milyon cash para sa paiging ni Ginoong Hua. Qin Feng, ang chairman ng Song Corporation, at ipapagawa mo pa si Steven ng mga utos at magdala ng pera. Sabihin mo, kung talagang gusto mo na sumali, bibigyan kita ng pagkakataon, bibigyan pa kita ng unan. Maaari kang maupo sa sahig muna, baka bigyan kita ng buto kung maganda ang loob ko. Ha ha ha. Bata, kung wala kang kakayahan, huwag kang magkunwari na meron ka, o kaya, tawagin mo akong The Godfather, at papaupuin kita sa aking tabi. Qin Feng, dapat may regalo ka sa kaarawan, di ba? Hindi ka ba tinuruan na huwag dumating na walang dala? Oh, tama, isa kang ulila. Huaxinbo, syempre, nagdala ako ng regalo. At ito'y isang napakahalagang bagay. Ang tanong, kaya ba ng pamilyang Hua ang tapang tanggapin ito? Ang pamilyang Huang nagdala ng sinaunang ginseng. Ang pamilyang Huang nagdala ng mga figure and Tang Sankai. Ang tinatawag mong mamahaling regalo, ay kasukat ba nila? Ginoong Hua, ang regalo na ito. Baka medyo sobra na. Sigurado ka bang kaya mong tanggapin? Magdala ng kampana sa party ni Ginoong Hua. Matapang ka talaga. Bata, kay kapal mo. Lolo. Qin Feng, lumalabis ka na. Ang birthday ni Lolo ngayon, at kampana ang dala mo. Sinasabi mo bang walang tao ang pamilyang Hua? May tao, palabasin siya. Tingnan natin kung sino ang sumubok. Ginoong Qin, ang 100 milyon na cash ay naihatid na. Ano pa ang hinihintay mo? Narinig ko, ayaw mo nang magtrabaho para sa akin. Isang karangalan ang magtrabaho kay Ginoong Qin. Sana makapaghintay si Ginoong Qin. Paumanhin, Ginoong Stephen. Ngayon ang kaarawan ng pinuno ng aming pamilya. Sobra na ito. Hinihiling ko kay Ginoong Stephen na bigyan ng konsiderasyon ang pamilyang Hua pagkatapos kong ayusin siya. Magsusorry ako. Sino ka para sa tingin mo na humihingi ng pabor? Ginoong Qin, ano ang dapat nating gawin? Pakiusap, maghintay. Ikaw. Tama na. Ito, hindi iyong bansa. Mga gwardya, palabasin sila. Ginoong Hua, huwag masyadong mainis. Ang sabi ko, Ginoong Hua, may halaga ba ang mga salita ko? Para sa inyo, Mayor, bakit ka narito? Halika, halika, mangyaring maupo. Ginoong Hua, hindi ako narito para dumalo sa iyong selebrasyon. Narinig ko'y nandito ang aking benefactor, kaya napunta ako rito. Kagalang-galang kang bisita, ang iyong benefactor, ay natural na bisita ko rin. Nasaan siya? Pasok po kayo, at umupo sa tabi ko mismo. Sandali lang, hayaan mo akong ayusin muna to, at saka tayo magpatuloy. Hoy, huwag ka magmadali, hindi mo pa tinatanggap ang regalo ng benefactor. Ano ang nangyayari? Kaninong regalo ang hindi pa tinatanggap? Lahat ay natanggap na, Ginoo. Paano ko matatanggihan ng regalo sa kaarawan? Ginoong Hua, bakit nagkukunwari kang wala kang alam? Ang regalo ng benefactor ay narito mismo. Ang kabutihan ni Dr. Qin dati ay di malilimutan. Ngayon, narito ako para pasalamatan. Ginoong Hua, may karapatan na ba ako ngayon sa iyong kaarawan? Mayor, siya ba itong iyong benefactor? Narito ako ngayon para sa isang bagay. Paghihiganti, 15 taon na ang nakalilipas. Ang inyong pamilyang Hua nag-udyok kayo tao, nasunugin ang ampunan, ikinulong ako sa loob. Bakit? Maaari mo bang ibigay sa akin ang paliwanag? Hindi ko inaasahan na si Hua ay gagawa nito. Tapos na ito, tignan natin kung paano haharapin. 15 taon na ang nakalilipas. Sinunog mo ang aking tahanan. Pinaghiwalay mo ako sa aking kapatid sa loob ng maraming taon. Ngayon, ang utang na ito ay dapat mong bayaran. Paliwanag? Naisip ko kung tungkol saan. Ako ang nagsindi ng apoy noon. Ano ngayon? Kung tutuusin, may gustong pumatay sa iyo. Hindi mo sila matitikman. Matandang magnanakaw, sasabihin ko ito sa'yo. Ngayon ang araw na ang iyong pamilya Hua ay magwawakas. Akala mo ba may sumusuporta para magawa mo ang gusto mo? Sinasabi ko sa iyo, ang aking pamilya Hua ay hindi dapat paglaruan. Ang mga away sa dilim ay dapat ayusin sa dilim. Ginoong Hua, ang kapangyarihan ng pamilya ay hindi gamitin sa panunupil. Ginoong Qin,
Bakit ka nandito? Ginoong Hua, dati kang isang master ng martial arts sa Hua Country. Dahil magkagalit ang inyong mga pamilya, bakit hindi ito ayusin? Ayon sa martial arts, mga patakaran ng bansang ito. Buhay o kamatayan, walang pakialam. Ano sa tingin mo? Hindi ba't sobra na yan para sa matandang ito? Ikaw na bata ka, noong ako'y pumapatay ng tao. Hindi ka pa isinisilang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Puro yabang, hindi kaya ng suntok. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyong pamilya Hua na magsindi ng apoy? Lolo, lahat, kunin siya. Patayin ang batang iyan, dali. Pulis, Huwag gagalaw. Bumaba kayo. Hua Zinbo, ikaw ay nahatulan na ng ilegal na pagbebenta ng mga sangkap. Ang ebidensya ay hindi mapapabulaanan. Sumama ka sa amin. Ano ang ginagawa ninyo? Ito ang pamilyang Hua. Umalis kayo. Kaibigan ko ang inyong hepe. Hindi mo ako maaaring arestuhin. Bakit hindi mo subukang tawagan siya? Hello, ang numerong tinatawag ay kasalukuyang abala. Paano ito nangyari? Imposible. Imposible. Sige, sabihin mo ang dapat sabihin sa istasyon. Lolo, humanap ka ng paraan para iligtas ako. Lolo, bitawan mo ang apo ko. Sasabihin ko kung sino ang nasa likod nito. Kayo sa angkan ni Hua ay maraming nagawang krimen, nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot, sumisira sa napakaraming pamilya. Mayroon ka pa bang lakas ng loob? Makipagtawaran sa akin. Sinabi ko na, walang taga-angkang Hua ang aalis ngayon. Sige, hindi mo malalaman. Ang lihim na ito. Hua Wanlu. Lolo, Chinfeng, papatahimikin kita. Hua Xinbo. Ang iyong lolo ang nagdulot nito sa sarili. Mas mabuting pag-isipan mo muna kung paano haharapin ang iyong tala ng krimen. Takpan ang bibig at ilong. Bilis. Xiaofeng, masama ito. Si Hua Zinbo ay nailigtas na. Ikalimang kapatid, mukhang may mas malalim na sabutan. Xiaofeng, huwag kang mag-alala. Maglalabas agad ako ng warrant para kay Hua Zinbo. Iyon lang ang magagawa natin. Stephen, tulungan mo akong alamin kung sinong angkan ni Liu ang malapit na kaugnay sa angkan ni Hua. Napakapareho nito. Hindi ko pa natanong ang pangalan ng matanda. Salamat sa tulong ninyo ngayon, Ginoo. Hindi kailangang magpasalamat. Apelyido ko ay Qin. Ang bagay na ito ay maliit na pabor lang. Hindi na mahalaga. Mayroon pa akong ibang dapat gawin. Kaya ako'y alis na. Alamin kung sino ang nagpadala kay Qin Feng sa ampunan noon Masusunod po, Ginoo. Mayroon ba sa tabi niya? na mas magaling lumaban kaysa sayo. Ayusin ang dalawang grupo para protektahan ang mga kapatid sa paligid niya. Boss, wala na ang angkan ni Hua. Sinabi mong babantayan mo ang angkan ni Hua. Boss, sinabi mo, boss. Paanong hindi mo igagalang ang boss? Manahimik ka. Ang grupo ay may sapat na ebidensya. Hindi ko matutulungan ang angkan ni Hua sa pagkakataong ito. Bakit mo pa ako iniligtas? Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Gusto mo pa ba ng ganti? Siyempre naman. Pero wala na ang angkan ni Hua. Patay na rin ang lolo ko. Paano ako makagaganti? Sabihin mo lang kung gusto mo pa ba ng ganti o hindi. Siyempre naman. Mabuti, ang paglilipat ng kapangyarihan ay may kapalit. Sigurado ka ba? Hanggat kaya kong patayin si Chinfeng, gagawin ko ang lahat. Sige, halika. Kumusta ang pakiramdam mo? Pakiramdam ko ay puno ng kapangyarihan ngayon. Sabi ko na sa'yo. Ang paglilipat ng kapangyarihan ay may kapalit. Sa loob ng isang buwan, ang katawan mo, sisabog at mamamatay. Chinfeng, sa pagkakataong ito, papatayin kita. Xiaofeng, sa pagbagsak ni Gihua at pagsamsam sa pamilya, kahit nakatakas si Huaxin, ang lumang utang ay tapos na. Bumalik ako para hanapin kayong lahat at mamuhay ng masaya na magkasama, ngunit lahat ay nangyayari pa. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang imbestigahan. Xiaofeng, kailangan mong maniwala sa sarili mo. Nandito kaming lahat para sa anuman ang desisyon mo. Susuportahan kita. 8. Sige Xiaofeng, maglaan ka ng oras para magpahinga. Nagfi-film ang Sixth Sister mo sa CCTV. Bakit hindi mo siya dalawin at magpahinga?
Sabi ni ate, nagfi-film dito ang Sixth Sister. Pero hindi ko siya nakita. Tulong. Anong ginagawa mo? Miss, hindi mo kami masisisi. Ang batang Panginoon ang nag-utos nito. Pakibitaw ako. Magkano ang bayad sa iyo? Bibigyan kita ng doble. Walang silbi. Ihatid niyo na siya. Tigil, hahawakan mo ang aking Sixth Sister. Siguro sawa ka na sa buhay. Kapatid, bilis. Xiaofeng, anong ginagawa mo? Tigil. Sixth Sister! Sixth Sis, okay ka lang ba? Xiaofeng, bakit mo sila sinaktan? Nagfi-film lang kami rito. Cut. Ang galing. Perpekto ang take na ito. Direktor, pasensya na sa kanina. Wala lang. Mga extra lang sila. Hoy, astig yung martial arts mo. Naisip mo na bang sumali sa amin? Kailangan ka namin bilang ikalawang bida. Magbabayad kami ng maayos. Pasensya na, Direktor. Hindi talaga ako marunong umarte. Humanap ka ng mas mahusay para sa trabaho. Ano ang nangyayari? Sino itong lalaki? Hindi ba ang role na ito ay dapat akin? Kung hindi ka kasali, umalis ka na rito. Ingat sa bibig mo. Siya ang aking kapatid. Bakit lagi kitang nakikita? Hindi ko na ba nasabi? Wala ka na sa proyekto. Siya ang orihinal na napili sa papel. Ginagamit niya ang galing niya sa laban. Matagal nang gustong paalisin siya ng direktor. Hindi ako makapaniwala dito. Bulag ka ba o ano? Mayroon kang totoong action. Star na tulad ko rito. Pero pinipili mo ito. Batang sawi na natuto ng ilang. Galaw sa matandang aso. Anong sinabi mo? Narinig mo ako? Anong gagawin mo? Naiinis ka na ngayon ha? Natuto ka ng ilang tricks tapos akala mo magaling ka na. Ha? Bitawan mo ako. Sabihin mo anuman ang gusto mo tungkol sa akin. Pero kung insultuhin mo ang guro ko at humihingi ka ng gulo, kung may tapang ka, bitawan mo at labanan mo ako. Kung manalo ka, sayo ang papel. Kung ako ang manalo, kailangan mong humingi ng paumanhin sa guro ko. Xiaofeng, wag naman. Ayos lang. CJ, deal. Kung manalo ka, gagawin ko lahat ng gusto mo. Huwag na tayong magsayang ng oras. Nagsasanay ako ng boxing mula pa noong bata ako. Walang paraan na matatalo ako sa'yo. Isa ka lang na nagpapanggap. Huwag kang tumayo na nakakrus ang binti. Nakabukas ang zipper mo, pare. Maliit na punk, patay ka. Xiaofeng, mag-ingat ka. Yun lang ang kaya mo. Ikaw na. Lalabanan ko na ng todo. Huwag kang tumakbo. Humingi ka ng paumanhit. Ayoko. Humingi ka ng paumanhit. Hindi. Humingi ka ng paumanhit. Sige na, Xiaofeng, tama na yan. Tumawag ng ambulansya. May tumawag ng ambulansya. Wow, Qinfeng. Pagkatapos ng 15 taon, ito ang unang beses na nagkita ulit at napasok mo ako sa gulo na ito. Paano ito naging kasalanan ko, sis? Kung hindi ka sana nahulog sa tubig, hindi ko na kailangang tumalon para iligtas ka. Wala akong pakialam, kasalanan mo to. CJ, ako na ang sisisihin, ako na. Sinabi ng direktor, gusto kanyang gumanap na second male lead. Anong sagot mo? Gusto mong umarte kasama ang iyong sis? Hindi. Talagang hindi ako marunong umarte. Kalimutan na lang natin yan. Sige na, napakarami ng taon ang lumipas. Samahan mo lang ako sandali. Sige na, samahan mo lang ako, pakiusap. Sixth sis, bumaba ka na. Hindi hanggat hindi ka nagsasabi na, Hoy, ano iyan sa bulsa mo? Ang tigas. Hoy sis. Huwag mo akong kausapin. Si Raulo. So, paano ka? Napunta sa showbiz. Madumi ang industriya na yan, alam mo. Nakilala ko ang talent scout sa kalsada noon. Alam mo, mga babae, lagi nang nangangarap maging bituin. Halos masamantala dahil sa casting. Sa unang trabaho ko, sa kabutihang palad, Lolo Hai na nag-ampon sa akin. Pumasok at iniligtas ako. Pinigilan niya. Mabuti yan. Laging inosente ka. Ikaw ang pinaka-pinag-aalala ko. Sino ang tinatawag mong inosente? Sinabi ni sis na napakahusay mong doktor. Maaari mo bang puntahan si Lolo Hai? Ang paggamot ay depende sa kalagayan. Kung talagang malapit na ang oras niya, kahit ang miracle worker ay walang magagawa. Taong nakalipas, si Lolo Hai ay malubha ang sakit. Hindi siya matulungan ng gamot. Malapit na siyang mamatay. Pero dumating ang eksperto na ito at kahit papaano'y binuhay siya muli. Ngunit sinabi ng eksperto na 5 taon lang ito tatagal. Pagkatapos ng 5 taon, darating ang descendant para pahabain ang buhay niya. 5 taon na at wala pang nagpapakita. Sa kayamanan ng pamilyang Hai, hindi dapat problema ang paghahanap sa kanya, di ba? Sinubukan na nila, pero kahit ang pamilyang Hai ay hindi mahanap ang mayroon lang na daois title. Ano ang dawes title ng ekspertong ito? Siya si Chen Yunzi. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Xiaofeng, ano ang iniisip mo? 8. Kaya ko na yatang gamutin ito. Hindi ba't sinabi mo lang, kailangan mo munang makita ang pasyente? Dahil ang master ko ay si Chen Yunzi. Xiaofeng, huwag kang magsasalita. Sumunod ka lang sa akin. Ang anak at manugang ni Lolo Hai ay medyo tensyonado.
Huwag kang mag-alala, ate. Nako, Kiao Zinmeng. Nagiging masyado ka na, malakas ang loob nitong mga araw. Nagpapapasok ka na lang ng kung sino-sino. Anong pinagsasabi mo? Siya ang kapatid ko. Kapatid. Isa sa inyo ay Kiao. Ang isa naman ay Chin. Mukhang kasama mo lang yan. Ang pamilyang Hai ay marangal. Huwag kang magdala ng kung sinong lalaki sa ating tahanan. Mag-ingat ka sa bibig mo. Kami ni Xiaofeng, lumaki kaming magkasama. Sa ampunan, dinala ko siya dito para makita si Lolo. Tama na, Kiao Meng. Alam mo ang tungkol sa kalagayan ni Lolo. Nakapagkonsulta na tayo sa napakaraming doktor at wala ni isa sa kanila ang nakatulong. Ano ang magagawa nitong paslit na to? Ang iyong hipag ay nag-imbita ng mahalagang bisita ngayon. Mas mabuti pa siguro kung kayong dalawa bumalik na lang sa ibang araw. Oo, gumastos ako ng malaki para kay Dr. Lee, ang Little Medical King ng Haicheng, na dumalaw kay Lolo. Kung hindi niya ito magagamot, ipapatawag na lang natin si Master Tian Yanzi. Kung tungkol naman sa paslit na ito, palabasin na siya dito. Nakakatuwang sabihin mo yan. Ang Tian Yunzi na tinutukoy mo ay ang master ko. Batang lalaki, ang kapal mo. Nagsisinungaling na parang si Master Tian, kadisipulo ni Yanzi. Kapatid, totoo nga, disipulo ni Master Tian Yunzi. Talaga ba? Maaari kong sabihin na ako ang anak sa labas ng pamilyang Qin, pinakaprestihiyosong pamilya sa bansang ito. 5 taon na ang pagdating ni Xiaofeng para gamutin si Lo. Hindi ba't natutupad ang Master Tian Yunzi na propesya? Bakit hindi kayo naniniwala? Tama na. Huwag ka nang magsalita, maliban kung kaya mong dalhin si Master Tian Yanzi ng personal. Hindi ko talaga pahihintulutan ang batang ito na gamutin si Lolo. Malaya ang pamumuhay ng master ko. Mahirap siyang abutin, hindi ko siya mahanap. Talaga namang, puro yabang yan kung hindi mo siya mahanap. Paano mo mapapatunayan na ikaw ay disipulo ni Master Tian Yanzi? Bakit kailangan kong magpatunay? Dito ako napunta, dahil sa pabor sa aking kapatid, Kiao Xinmeng, dahil hindi kayo naniniwala sa akin. Aalis na lang ako. Hindi mura ang aking kakayahan sa gamot. Xiaofeng, huwag kang magagalit. Sila iyon. Ako naman ako. Laging mabuti sa akin si Lolo Hai. Tingnan mo lang siya. Sagipin mo siya. Kapatid, hindi mo magagawa ang desisyon na gamutin ko si Lolo Hai. Kung gayon, wala itong kinalaman sa'yo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ikaw na bata, sino ang nilalay mo? Gumagawa ng gulo sa bahay ng mga Hai. Maniwala ka man o hindi, papalikurin kita palabas dito. Kapatid, ingat sa bibig. Xiaofeng ay naparito para gamutin si Lolo. Hindi mo kailangang magpasalamat pero hindi na kailangang maging masungit. Kabutihan, Kiao Zinmeng. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong mga pinaplano. Lahat ng taon na nabubuhay ka sa pamilya Hai, ginagamit ang pamilya Hai, at ngayon nagdala ka ng isang maliit na halimaw mula kung saan iniisip na makakakuha ka ng mas malaking bahagi. Sinusubukan makuha ang bahagi ng mana, di ba? Ang kapal naman ng mukha mo. Magsalita ka pa sa kapatid ko, at dadalo ka sa sarili mong libing. Tama na yan. Sawa na ako. Kiao Zinmeng, ito ang mahal mong kapatid. Napakalakas ng loob niyang hawakan ako. Huwag kang tatakbo. Tatawagin ko ang mga gwardya ngayon din, at ipapabugbog ang mukha mo. Dumating si Dr. Lee, ang maliit na hari ng medisina. Nandito na si Dr. Lee. Magaling. Ang ating lolo ay naligtas na rin. Narinig ko ang kalagayan ni Lolo Hai, at ako ay nagtataka. Kaya ako naparito. Ngunit kung makakatulong ako ay hindi pa sigurado. Ginang, pakikalma ang sarili. Sino ang dalawang ito? Siya. Isa siyang ulila na si Lolo. Kinupkop noon. Ngayon, nagdala siya ng manloloko mula kung saan, nang ahas magpanggap bilang Master Tian Yanzi. Mahal, paalisin mo itong batang ito, palabas dito. Dadalhin ko si Dr. Lee para makita si Lolo. Nasaan ang mga gwardya? Patay na ba silang lahat? Paalisin ang dalawang ito dito. Maliit na hari ng medisina, nagkita muli tayo. Bakit, ikaw pala? Ano, hindi ako pwedeng nandito. Mula noong huli tayong nagkita, natuklasan ko kung gaano limitado ang aking kaalaman. Hinahanap kita, Ginoo. Tinupad ng langit ang aking mga dasal. Pakiusap, Ginoo, gawin mo akong estudyante. Dr. Lee, ano ang nangyayari? Nagkamali ka ng tao. Paano siya magiging guro mo? Isa lang siyang manloloko. Kung si Ginoong Qin ay manloloko, ano naman ako? Napakaikli ng inyong pananaw. Ang pamilya Hai ay dapat na lang magsimulang maghanda para sa libing. Hindi na ako tatanggap ng estudyante. Wala akong oras o lakas para magturo. Hindi naniniwala ang pamilya Hai sa aking galing, kaya alis na ako. Kung hindi mo siya gagamutin, Ginoo, susunod na lang ako sa iyong yapak. Ginoong Hai, pakiusap. Ginoong Qin. Nagkamali ako kanina. Humihingi ako ng paumanhin. Maging mapagbigay ka sana. At iligtas ang ating lolo. Para sa kapakanan ng kapatid ko, hindi ko ito babalikan sa iyo. Ngunit kung marinig ko pa, na naninirang puri ka sa kapatid ko, ang pamilya Hai ay hindi na iral. Dr. Lai, panoorin mong mabuti ngayon habang ginagamot ko siya. Gaano karami ang iyong matututunan, nakasalalay sa iyong sariling kakayahan. Opo, Ginoo. Xiaofeng, ito si Lolo.
Ito si Master Kai. Kaya pala si Lolo Hai ay nagamot na. Sinadya ba ng Master na ako ay tumulong sa pamilya Hai? Ngunit bakit? Xiao Feng, magagamot ba ito? Huwag kang mag-alala, hindi malala. Tutusukan ko siya ng karayom. Lumabas ka na. Ang pinakamataas na antas ng kaalaman sa medisina ay ang paggamit ng ki sa paggabay sa mga paglilinis ng mga meridian at pagtataboy ng masasamang salik. Lubos akong nabigyang liwanag. Nasaan ako? Lolo, gising ka na rin sa wakas. Ito si Xinmei. Xinming, ikaw, nahanap mo si Master Chen Yunzi. Ang kapatid ko, si Qin Feng, ang nagligtas sa'yo. Siya ang alagad ni Master Chen Yunzi. Gising ka na rin, Lolo. Wala lang yon. Huwag mo nang banggitin. Mayroon akong nais itanong sa'yo. Ginoong Hai, Xinmei, bakit hindi ka? Lumabas muna saglit. Nais kong makausap si Ginoong Qin. Sige, Lolo, nandoon lang ako sa labas. Ginoong Hai, maaari ko bang itanong bakit mo inampon ang kapatid ko bilang anak mo noon pa man? Si Master Chen Yunzi ay humiling nang iligtas niya ang buhay ko. Hiniling niya sa akin na ampunin at protektahan ang iyong kapatid. Sinabi ba ng aking master kung bakit? Hindi. Sinabi lang niya na pagkalipas ng 5 taon ay magbibigay sa akin ng sigla si Xinmeng. Ngayon, tila, tumutukoy ito kay Ginoong Qin. Ginoo, mag-isip kang mabuti. Binanggit ba ng aking master ang tungkol sa akin? Si Master Chen Yunzi ay misteryoso. Hindi niya binanggit na mayroon siyang alagad na tulad mo. Ginoong Hai, ang iyong sakit ay hindi na alalahanin. Kailangan mo lang magpahinga. Paalam na ako ngayon. May problema, Xiao Feng. Hindi maabot ni ate ang direktor. May nangyari sigurong masama. Naku. Sino yan? Si Xiao Feng ba yan? Dumating ka. Kamusta po, Ginoo? At ikaw naman? Direktor, kailangan ko ng pabor mo. Tutulungan mo ako, di ba? Direktor, huwag kang kabahan. Basta't gagawin mo ang lahat na sasabihin ko. Pangako, ayos ka lang. Sino ka ba? Anong kailangan mo? Ha ha ha. Sino ako? Isa lang akong espiritong naghihiganti na nawasak ang pamilya ni Qin Feng. Imposible. Hindi ganyan si Xiao Feng. Direktor, paano kung magkasundo tayo? Ito ang power dispersing pill. Ibigay mo lang kay Qin Feng. Patunukin mo siya. At pangako, mabubuhay ka. Ano ang sabi mo? Gusto mong tulungan kitang saktan si Xiao Feng? Nananaginip ka. Matandang ugok. Haamon ka sa akin. Bumangon ka. Mamatay ka. Tigil, Huaxinbo, paano mo nagawa yan? Qin Feng, alam kong malakas ka. Pero maaari mong subukan. At tingnan kung mas mabilis ka sa akin. Huaxinbo, huwag mo nang isali ang inosente. Pakawalan mo ang direktor. Ang alitan natin ay sa ating dalawa lang. Paano ang pamilya ko? Pinilit mo ang lolo ko hanggang mamatay. At ngayon, ito ang sinasabi mo? Huaxinbo, kalma ka. Ano ang kailangan mo? Kapalit ng buhay ng direktor. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Luhod ka, at yumukod sa aking lolo, at pakakawalan ko agad ang matanda. Hindi, Xiao Feng. Huwag. Ano, ayaw mong lumuhad? Mukhang ikaw at ang matandang ito, ay hindi naman pala ganoon ka-close. Huaxinbo, luhod ako. Pero pakawalan mo muna ang direktor. Hindi ka pwedeng makipagnegosasyon sa akin. Luhod, o mamamatay siya. CJ, luluhod ako. Xiao Feng, hindi. Matanda, tapos ka na. Director, hindi. Buhay kapalit ng buhay. Patay na ang lolo ko, at hindi ka rin makakaligtas. Ang susunod, ay ikaw. Director, parating na ako para iligtas ka. Marunong ako sa gamot. Kaya ko to. Xiao Feng, hindi na ako tatagal. Makinig ka. May lihim akong sasabihin sa'yo. Maililigtas kita. Maililigtas kita. Anak ko. Sabihin ko sa'yo, hindi ka iniwan sa ampunan. Isang mong hengdawista.
na nagngangalang Tian Yanzi. Iniwan ka sa pangangalaga ko. Baka ang iyong pamilya ay buhay pa at maayos. Ayoko ng pamilya. Gusto ko lang na buhay ka. Mahal kong bata. Alalahanin mo. Kailangan mong hanapin si Tian Yanzi. Kailangan mo siyang mahanap. Sasabihin niya ang buong katotohanan. Hindi. Director. Xiaofeng, ihatid natin ang direktor sa huling beses. Director. Buong buhay kang nagtrabaho. Nagpalaki ng maraming bata. Oras na para magpahinga ka. Huwag kang mag-alala. Mga kapatid, aalagaan ko sila. Ang iyong galit, sumpa ko, hustisya para sayo. Dadalhin ko ang ulo ni Huaxinbo bilang handog. Ikalat ang balita, lahat ay pupunta sa Haicheng. Kahit na kailang, baliktarin ang Haicheng. Hanapin si Huaxinbo anumang paraan. Opo. Xiaofeng. Uwi na tayo. Itigil na natin ang investigasyon. Ang ating pamilya, mamuhay na lang tayo ng maayos. Okay ba? Ayokong makita kang ganito pa. Hindi. Nangako ako sa direktor. Nahahanapin si Shifu at aalamin ang pinakaugat ng lahat. Ngunit ayokong makita ganito. Xiaofeng. Gusto ko lang na maging maayos ka. Sigurado akong iyon ang nais din ng direktor. Gusto ng puno na manatiling tahimik, ngunit hindi titigil ang hangin. Kung hindi natin mahuli si Huaxinbo, isang araw, ang nangyari sa direktor ay mauulit. Ito na ang huling pagkakataon. Hahanapin ko si Shifu. At wawakasan ang lahat ng ito. 15 taon na, Shifu. Sana hindi mo ako bibigyan. Matandang lalaki, bumalik na ako. Lumabas ka at tingnan mo ako. Sino yan? Tigil. Sino ka? Bakit ka nasa templo ng aking Shifu? Nasaan ang aking Shifu? Paano kung sabihin ko Na nandito rin ako naghahanap kay Tenyonsi. Maniniwala ka ba? Nakaitim lahat sa araw, nakatakip ang mukha. Pupunta ka para paslangin siya, hindi ba? Maaari na ba akong umalis ngayon? Huli na yon. Talagang ayokong makipag-away sa iyo. Matandang Ginoong Qin, ikaw pala. Ang nakatakdang mangyari ay laging nangyayari. Qin Feng, sabihin ko sa iyo ang isang kwento. Mahigit 20 taon na ang nakalipas. Dalawang magaling na tao ay nagmahalan. Nanggaling sila sa dalawang pinakamalakas na pamilya sa Hua Country. Ang pamilyang Qin at pamilyang Liu. Lahat ay sumang-ayon sa kanilang kasal. Ang kasal. Ito ang usapan ng buong bansa. Isang taon ang lumipas, nagkaroon sila ng anak. dahil ipinanganak siya sa Taglagas? Pinangalanan siyang Qin Feng. Sige, kahit ano pa ang sabihin mo. Qin Feng. Ang bata ay ikaw, Qin Feng. Ngunit hindi nagtagal ang magagandang panahon. Ang iyong ama na nais maging bihasa sa sinaunang sining ng pamilyang Qin, ang Kunlun Body, ay nagtago sa loob ng 2 buwan. Nang siya ay lumabas, tila iba na siya. Nantian, saan ka pupunta? Si Xiaofeng ay 1 taong gulang pa lang. Anong nangyayari sa iyo? Pirmahan mo. Hahabulin ko ang immortalidad. Huwag mo akong pipigilan. Pagkatapos umalis ng iyong ama, nawala siya sa sarili. Iniwan niya ang pamilyang Qin. Hindi ito matanggap ng iyong ina. Nagpunta siya para hanapin ang iyong ama. Ngunit nang mahanap namin ang iyong ina, ang naiwan na lang ay ang kanyang katawan. Sinabi ng lahat na nabaliw ang iyong ama at pinatay ang iyong ina. Nagalit ang mga Liu. Hindi nila mahanap ang iyong ama. Kaya't inilabas nila ang galit nila sa iyo. Sinabi nilang ikaw ay isang sumpa, anak sa labas, at nangakong papatayin ka. Hihiwin ko siya sa 1,000 piraso. Para sa iyong kaligtasan, personal kang dinala ng iyong lolo sa templong ito, ang paring taoist na si Tian Yunzi. Ako at ang batang ito ay may tadhana. Ngunit sa hindi malamang dahilan, iniwan ka niya sa Lanshan Orphanage. Kahit na gayon, nakahanap pa rin ang pamilyang Liu ng ilang pahiwatig. Ang sunog sa ang ampunan. Noong mga taon na yon, ang pamilyang Liu ang nag-utos sa pamilyang Hua na gawin ito. Kaya ang ibig mong sabihin ay, tama, ako ang iyong lolo, Qin Ye. Iniwan ng aking ama ang aking ina. Iniwan ako ng pamilya.
Nagpadala ng tao ang aking lolo para patayin. Sinunog ang ampunan, at ako'y walang isip. Lumaban doon, para lang malaman ang katotohanan. Xiao Feng, ang pagpapadala sa iyo palayo ay para protektahan ka. Sa lahat ng mga taong hinahanap kita. Hanggang sa araw na yon, sinabi sa akin ng alkalde ng Haicheng na nahanap niya ang tagapagmana ng Tei Divine Needle. Nang makita kita, alam kong ikaw ang aking apo. Tama na. Simula ngayon, ako si Qin Feng ng Lanchen Orphanage. Qin Feng kasama ang aking 7 kapatid, ngunit hindi si Qin Feng ng pamilyang Qin. Iniwan niyo akong lahat. Simula ngayon, tapos na tayo. Wala na tayong utang na loob. Xiao Feng, umalis ka. Sumpa. Bakit kailangan gawin ito ng tadhana sa akin? Sino yan? Xiao Feng. Ako to. Ika-7 ate, anong ginagawa mo rito? Sinabi sa akin ni Shifu Chanyanzi na maghintay dito para sa iyo. Sinabi niyang ito ay nakatakda para sa iyo. Ika-7 ate, kilala mo si Shifu. Anong klaseng pagsubok ito? Sa totoo lang, hindi ako ulila. Pinalaki rin ako ni Shifu. Ayon sa rango. Dapat tawagin mo akong nakakatandang kapatid. Isinilang ka na may kunlun ba? Pinagkadalubhasaan ang mga sining ng kunlun, at natutunan ang mga pamamaraan ni Shifu, ang Taiyi Divine Needle. Sa ganitong malakas na kapalaran, dapat mayroong pagsubok. Ito ang pagdurusa ng mundo. Pinadala ka ni Shifu sa mundo upang maranasan mo ang mga hirap ng buhay at magkaroon ng hindi matitinag na kalooban. Tanging sa gayon mo malalampasan ang pagsubok na ito at makabisado ang mga sini. Ngunit wala dito ang gusto ko. Gusto ko lang maging ordinaryong tao. Gusto lang ng masayang pamilya. Mali ba yon? Xiao Feng. Hindi mo kasalanan. Ngunit ang tadhana ay tadhana, ang magagawa lang natin ay harapin ito. Hindi kita gaanong matutulungan, pero kahit papaan, palagi akong nandito sa mga kapatid mo, sa iyong tabi. May mga kapatid pa rin ako. Boss, nabigo ako ngayon. Patawan mo ako ng parusa. Wala kang kwenta. Boss, masyadong malakas si Qin Feng. Hindi ko talaga iniisip na kaya ko siyang talunin. Pakiusap, boss, bigyan mo ako ng higit na kapangyarihan. Pangako, papatayin ko si Qin Feng. Kahit bigyan pa kita ng higit. Hindi pa rin ito sapat. Huwag mo nang alalahanin. Bihagin mo ang mga kapatid niya. Takbo agad si Qin Feng. Heis, ang pagkamatay ng direktor, nagbigay ng sobrang pressure kay Xiao Feng. Kasalanan ko lahat kung hindi ko nabantayan si Waxenbo nung nag-imbestiga sa pamilya Hua. Kung hindi, bakit ang dekano? Walang nakaisip na gagawin ni Waxenbo yan, habulin ang direktor. Ano na kaya? Si Xiao Feng ngayon, buwisit, may darating. Aba, mga kagandahan nandito lahat. Sumama kayo sa akin. Waxenbo, ano ang balak mo? Wala naman. Gusto ko lang kayo imbitahan sa amin. At maghiganti kay Qin Feng. Bastardo na iyon. Waxenbo, pinatay mo ang direktor. Gusto ko ang buhay mo. Ate tatlo. Waxenbo, paano mo binugbog ang babae ng malakas? Tao ka pa ba? Tao, simula nang masira ang pamilya Hua, patay na ako sa loob. Ngayon isa na lang akong multo na naghihiganti kay Qin Feng. Ilayo silang lahat. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Huwag hawakan ang kapatid ko. Qin Feng. Narinig mo ako? Bodega sa North Side, 8 PM. Huwag kang mahuli. Chinkyu, siguro balisa ka na. Kalma, halos nandito na si Qin Feng. Pagdating niya, isasama ko kayo. Lahat kayo isasama ko. Akala mo pa rin matapang ka, kahit ganito na. Waxenbo, sasabihin ko sa iyo sa huling beses. Hindi tayo magkaibigan. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Nakakasuya. May angas ka pa kahit mamamatay ka na. Hindi mo naman siguro iniisip na si Qin Feng ang magliligtas sa inyo mamayang gabi, di ba? Linawin ko lang, mamayang gabi. Wala kayong makakalabas dito. Tamang-tama.
Simulan na natin. Tigil. Huaxinbo, gusto mo na bang Aba, Qinfeng. Kung magtangka kang hawakan, ang mga kapatid, sumpa ko, papatayin kita. Sige nga, patayin mo ko. 1 buwan na lang, ang natitirang buhay ko. Hindi ako takot mamatay. Ha. Bitawan mo sila. Kung may problema ka, ako ang harapin mo. Gusto mong iligtas sila, ha? Sige. Ito ang pampatay na tableta. Lunukin mo to, at pakakawalan ko sila agad. Xiao Feng, huwag mo kaming alalahanin. Umalis ka na lang. CJ. Gagawin ko. Xiaofeng. Ngayon, pakakawalan mo na ba sila? Bitawan mo ko, Xiaofeng. Qinfeng. Alam mo ba kung gaano nakatagal, kung hinihintay ang araw na ito? Pakawalan mo sila. Ha, Xiao Feng. Huaxinbo, ang sama mo. Akala mo ba ang astig mo? Halika, suntukin mo ako. Hayaan mo sila. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Akala mo ang astig mo, di ba? Ngayon, mukha kang aso. Ngayon, ikaw naman. Maging prangka ako sa'yo, Qinfeng. Walang aalis dito ngayong gabi. Mamamatay kayong lahat, kasama ang pamilya Hua. Qinfeng. Oras na para ihatid ka. Magkita tayo sa susunod na buhay.